Welcome to Donmar TV News Channel. Senate Health Committee Chairman Senator Christopher Bongo appeals to the public to keep calm amidst the rising cases of COVID-19. According to the senator, the people's discipline and cooperation is much needed during these trying times. He also appealed to the public to follow established health protocols to prevent the spread of the virus. But for his fellow senators like boxing champ Senator Manny Pacquiao, COVID-19 testing should be free of charge. Pacquiao suggested that the government should focus on programs like free antigen tests and mass testing instead of limiting the movement of the people. Senator Nancy Binay, on the other hand, asked the PhilHealth about the home treatment package. And how can the PhilHealth say the package is for everybody when it is managed by only 6 accredited providers of PhilHealth COVID-19 home isolation benefit packages? Binay further added that this could be just another scam giving false hopes to the people. Former Senator and Sorsogon Governor Cheese Escudero said the DOH is definitely wrong with its strategy to remove from their end mass testing and contact tracing. Escudero said this is nothing but a cop-out. If you can't beat them, join them choice. Meanwhile, Senator Risa Hontiveros emphasized that people under home isolation should also be given support, considering they are administering the test on self-treatment. House Secretary General Mark Leandro Mendoza confirmed that the lower house has 70 active COVID-19 cases. Despite this development, the resumption of sessions will push through next week. Only 30 Solons will be allowed to physically attend, while the others can join via Zoom. Okay naman, so far, since nag-start kami ng booster ng December bago mag-break hanggang the other day, I think parang 400 na kami. 400. Na nabigyan. Yes, so hopefully makapag-resume kami in 2 weeks time ng booster shots para sa mga taga-Congress. Tanggap na niya. Aspiring Vice President Leni Robredo admitted that she cannot keep up with her opponent, former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. in terms of campaign resources and political might. Oh, kita mo? But she remains confident on her bid back by volunteerism. Doon siya naniniwala, mga kababayan, sa volunteerism na yung mga tao will volunteer to campaign for her. Yan kung may mayroon na mag-volunteer na maraming tao na makikita ninyo mismo sa mga caravans, parang barangay assembly lang po ang participants. May volunteer nga, pero parang volunteer lang sa barangay assembly. Kukunti. O ba't kayo nagagalit, mga pinklawan? Yung mismong manok ninyo po, ang statement is surrender. Yeah. This is a statement of surrender na hindi niya kaya. The might, in terms of campaign resources, in political might, ano pa to? Hindi ba ito statement of surrender? This is an admission of surrender and weakness of the political campaign. At isa pa, mga kababayan, yung Partido Liberal nila, iniwan niya, independent candidate po si Lomi. Si Kiko, liberal. Hindi man nagsasama yung dalawa, madalas. Yung pag-ikot-ikot ni Lomi sa Odette. Di ba? Doon sa Visayas. Siya man lang, nag-reporter po siya doon. Si Kiko, sino yung kasama? Si Xiaowi. Nagsariling ikot din po. Doon pa lang, mga kababayan, di na sila magkaisa. What about yung unity? Magkasama na. Pati yung headquarters, mga kababayan dito. Yung headquarters nga dito po, ni Lomi, wala man si Kicks. Sabi ko, bakit wala dito yung...
yung isang yung isang party list na nagpopo sa kanya for president, siya lang po ang pinopost, wala man si Kicks. Ang lalaki ng mga streamers dito, party list, siya lang yung ini-endorse, wala si Kicks. Kung yun nga na nagsusupport sa kanya, mga kababayan, hindi niya makumbinsi na ikiri mo, pati si... Bagay, yung party list na yun, naghihintay din ng Bakit niya, sumuport na kami sa iyo, pagkatapos, pati si maki-ride on. Kaya nagkakampanya mga kababayan, nakita ninyo, yung pag-iikot, kanya-kanya sila. Tapos, lagi niyang sinasabi na pagkaisa yung Pilipinas, kayo nga hindi magkaisa eh. Si Kicks, under Liberal Party, running for Vice President. Pagkatapos siya tumakbo, independent. How come? Ano yan, sabi ko sa inyo. Nasaan ba? Ako, sobrang hopeful ako. Sobrang hopeful ako na kahit dihado tayo ngayon, kakayanin ulit natin ito. Basta't focus lang yung lahat ng energies natin. The Vice President further said that the 5 months away from upcoming election is enough time for her to catch up. Normal man yun, siyempre. Alangan man sabihin mo. Hindi kakayanin. Kakayanin, siyempre. Pag hindi kasi, makikita natin yan sa mga susunod na araw, it will result to, disintegration of the support base. Lalo na yung funding support. Pag nakita nila na sa survey po, ang mga funders po, mga matatalino yan eh. Hindi yan, dinadaya man lang ninyo. Yung Twitter niya, that's reliable. In multiple surveys, consistency Bongbong Marcos. Pagkatapos, sasabihin ninyo, 81%. Paano anya nangyari yun? Tapos hihingi kayo ng financial support or pondo para tulungan kayo. Pag tinulungan na niya namin kayo, gumastos kami ng milyon-milyon, paano namin mababawi yon? Ang layo ninyo sa survey, hindi ka man yung probability mo to win is, far, far away. Para lang anya na nagtapon lang kami ng kwarta. Botehan niya kung di ba? Kaya pilit na pilit sila, mga kababayan, sa kanilang mga propaganda through the mainstream media. Akala nila, tawag doon, makukumbinsi nila ng basta-basta yung mga political, yung mga donors, di ba? Political donors, political funders. Mga wise yan, mga contractors, negosyante, mga negosyo nga nila yan, politika. So, supportahan kung sino yung mananalo. So, anyway, mga kababayan, yan po yung update natin para sa inyo sa lado ng politika dito sa ating bansa. Idagdag ko na lang po sa inyo, nakikita natin ang situation sa ating bansa. Medyo pabigat ng pabigat po, paseryoso ng paseryoso, and if I may advise you, ganito na lang po, pasiguro po kayo ng pagkain ninyo sa bahay ninyo. Pero huwag kayo mag-panic buying kasi baka lalong lumala. Baka lalong lumala pag ganon. And yun naman talaga gusto nilang gawin. So,
pasiguro lang, baka kasi pagdating ng oras, magkaroon ng konting problema. So at least you have your stocks for siguro mga ilang linggo or months. Yung mga basic lang na pangangailangan para hindi kayo makipagsiksikan pagdating ng oras na. Di ba? At hindi kayo mabigla. Hindi kayo mabigla. Kasi yung mga ginagawa po nila, talagang bibiglain ka talaga. Pag kuhan mo, hindi na pala pwede. Just like the cancellation of the flights ng PAL, ang daming na stranded nung Monday kasi it was not announced beforehand. And the cancellations of, travel, it is expected na mga kababayan kasi ang daming titing positive. Okay po? So, hindi ko na i-discuss yung kasi doon ko yun reserve ko yun sa isang channel natin. Dito kasi, iba yung ating mga discussions dito. Para hindi naman po magkapareho. Di ba? Kaya lang, hindi ko siyempre, mas marami yung nanonood dito. Hindi ko pwedeng hindi sabihin sa inyo yung mga nalalaman natin na makatulong para sa paghanda po ninyo. Kita ninyo, January 13 pa lang, 2022, yung lahat nating mga wishes for a very, very happy and prosperous New Year, wala na. It's gone. Wala na po.